Dear Lady Love TV. Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-21 bahagi. Nakatitig lang si Jake sa naliligo sa pool. Si Ella, that afternoon, after having some pizza and a glass of cold water, naglakad na ito papunta sa swimming pool. He grinned as he watched her body move. Hindi niya na ituloy ang dirty plan para sa asawa. But maybe tonight. She dived and swam across the pool. Ipinaibabaw nito sa tubig ang ulo, to breathe until she reached the other end of the kidney-shaped pool. Natagalan doon si Ella. Napagod na siguro. Ibinaba ni Jake ang hawak na pizza. Then he walked around the pool para hilahin paakyat ang asawa. He loved the sight of her water-sleek body, clad only in a two-piece bathing suit. Up close, this close, she was sexily dripping wet. Tinawanan siya ng asawa. It confused him again. Ano bang nakakatawa? Was there something on his face? Masyado pa siyang obvious? Naaaliw ba ito dahil halatang halata na masyado siyang naseseksihan dito? At bago pa niya nalaman ang sagot, naitulak na siya nito sa tubig. Tumawa pang lalo si Ella hanggang sa napanganga na lamang siya kasi parang nalulunod na si Jake sa pool. Come on, Jake. Kunwari hindi niya nararamdamang nateten siya. Don't tell me hindi ka marunong lumangoy. Parang nalulunod pa rin si Jake. Tatalo na sana siya pero bigla na lang nakabuelo ang lalaki para talunin siya at hilahin sa paa. Napasigaw siya. But he immediately wrapped his arms around her waist. Kaya naka-resurface agad siya mula sa paglubog sa tubig. Napaubo siya at pinalo-palo sa balikat si Jake. Loko ka. Kaya ka pala tumatawa ha. Nakatingin ito sa kanya. Ella stared at his beautiful face. She'd stared at him countless times before. At hindi naman ito ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Noon, hindi ito ang tatawagin niyang gwapo. Charismatic and appealing siguro. Kaya lang, iba na ang definition ni Ella ng gwapo. Gwapo is Jay Castello. Hinaplo siya nito sa pisngi. That moment, lumubog sa tubig ang asawa dahil nalimutan nitong patuloy na igalaw ang mga paa to stay afloat dahil sa lalim ng tubig. At kasama lumubog si Ella. Pero mabilis din siyang tinangay ni Jake patungo sa mas mababang parte ng pool. You like the swimming pool? He asked. She just smiled. I love swimming. Nung bata ako, ito yung lagi kong inaabangan pag summer. Malungkot kapag walang pera at hindi kami nakakapag-swimming. Hinaplos ito ni Jake sa mukha. Now, you can swim all you want, kahit hindi summer. She giggled. Tara, karera tayo. Seriously? He chuckled. Bakit? Natatakot ka? Ano na naman ang binabalak ng babaeng to? Nilakad nila papunta sa dulo na siyang pinakamababaw na part ng pool. Humarap sila sa direksyon ng pinakamalalim na parte. What prize do I get when I win? Prize, ha? It's always the prize, baby. He focused his eyes on her. My two eyes are on the prize. It took her a while para magets ang punto nito. Jake was speaking literally. His two eyes were on the prize. He was staring at her. But you already have a. I want something more than having you. Ngumisi si Jake at agad na sumisid sa tubig. Palabas na ng mansyon si Johnny at si Bods. Papunta sa kotse niya sa labas nang mapatigil siya sa kalagitnaan ng living room. May sumulpot na maid na agad na lumapit sa kanya. Sir Bods? Nasa 50 ng edad nito. Hindi po ba kakausapin ninyo si Sir? Nagkausap na kami, Yaya. Sabi niya. Paalis na sana ako kaya lang parang naiwan ko sa billiard room yung cellphone ko. Pakisamahan na po at patulong na din sa paghahanap. Tumango ang maid. Tara po, sir. Pagdating ng dalawa doon, natigilan ang mga ito. Shit, Buds murmured. Nakasubasob sa glass table si Johnny at duguan ang ulo nito. Agad na sumugod si Jake sa ospital. Dead on arrival na si John. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang walang hiyang pumatay sa kanyang ama.
Napatingin siya ng masama kay Buds. Nakasuot ito ng coat kanina. Ngayon, itim na shirt na lang at pants. Ito at si Yaya Fe umano ang unang nagkita sa papa niya. Kay Buds na baling ang nararamdaman niyang puot. Nilapitan ito ni Jake. Ano nangyari sa papa ko? He was bleeding and unconscious when we found him. Tumingin saglit sa kanya ang pinsan. Pagkatapos ay iniiwas na nito ang mga mata sa kanya. Inis na hinablot ito ni Jake sa mga balikat. Titigan mo ako, ng diretsyo, at sabihin mo sa akin ang nangyari. Sigaw niya dito. Agad na lumapit si Roxy sa anak. Gayon din si Ella na hindi malaman kung ano ang gagawin. Jake anak. Hinawakan siya ng ina sa braso at inilayo kay Buds. I'm going to hire forensic experts, Jake said. Agad niyang hinagilap si Ella at kinabig. He kissed the side of her head. Nagtagal ang mga labi niya sa sentido ng asawa habang nakatitig lang sa kawalan. If anyone could read his thoughts, they would know how devastated he felt right now. Nasa morgue na si Jake kasama ang inang si Roxy. Dahil hindi komportable si Ella sa loob ng morgue, sinabihan siya ng asawa na hintay na lamang ito sa labas. Sino naman ang papatay sa papa ni Jake? Coffee? Napatingala si Ella sa nag-alok. Si Buds. Umiling siya kaya ito na lang ang uminom sa in-can na cold coffee na dala nito. Sumandal si Buds sa pader. Bakit nandito ka lang? Ayoko. Umiling siya. She sighed. Jake told me to wait here. Takot ka sa mga patay? Mariin niyang ipinikit sandali ang mga mata. Hindi. But to think na makikita kong patay ang papa ni Jake. Tinitigan ni Buds si Ella. He studied her features. He found her beautiful in her blue blouse and skinny jeans. I am hoping na hindi kayo pareho ng iniisip ni Jake. Iniisip na ano? That I killed Tito. What? Napatanga si Ella. Ni hindi iyon sumagi sa isip niya. Teka, inaakasuhan ni Jake ang pinsan nito na pumatay sa ama? Hindi naman iniisip ni Jake yan. He does. Buds chuckled a bit. Uminom ito ng konting kape. You saw him grab my shoulders, asking me what happened. Ella stared at her black flat shoes. May dahilan nga ito para isipin yon. Jake reacted as if his cousin had something to do with his dad's death. He interrogated Buds harshly. Sabi niya kukuha siya ng forensic experts. So it means hindi ka pa rin inaakusahan ni Jake, Buds. Depensa ni Ella sa asawa. Umismid lang ito at uminom sa coffee and can nito. Siyang labas ni na Jake at Roxy mula sa morgue. Iho, hinaplos ni Roxy sa braso si Buds. Mabuti pa ay umuwi na muna tayo. Napatitig si Ella sa biyanan. Para sa isang nabiyuda, mukhang matatag ito at hindi man lamang naiiyak. Napatingin siya kay Jake. Paano kung ito ang namatay? For sure, hindi lang siya iiyak. Magwawala siya. Tulad noong naaksidente sila ng nanay at mga kapatid niya at nang mamatay ang mga ito sa aksidenteng yon. Ella closed her eyes. Naramdaman na lamang niya na hinila siya ni Jake payakap sa dibdib nito. Let's go, he murmured. Dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ng asawa sa Tagaytay. Umuwi na si Buds. Malamang ay pupunta ang pinsan sa mga magulang nito para ipaalam ang nangyari. Pagka-uwi sa mansyon, doon na bumagsak sa sofa si Roxy at umiyak. Hindi ito hysterical o humahagulhol. She wept silently na may hawak na panyo sa mukha. Pinupunasan ang sariling luha. Natagpuan ni Ella ang sarili nakaupo sa tabi ng mother-in-law at hinahagod ang likod nito. Hindi siya umiyak pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi nalulungkot si Ella sa nangyari. Hindi lang talaga siya makaiyak. Wala rin siyang masabi man lamang kay Roxy. Hindi niya ito makonsole. Anong sasabihin niya dito? Na magiging okay ang lahat? Tama bang sabihin yun sa isang tao na namatayan ng asawa? Isang asawang mahal nito? Pagtunghay ni Ella sa kinatatayuan ni Jake kanina, wala na doon ang lalaki. Hindi naman niya maiwan si Roxy kaya niyakap na lamang niya ito. Isinantabi na muna niya ang pag-iisip kung saan nagpunta ang asawa niya. Samantala, nasa billiard room si Jake. Nandoon pa rin ang dugo sa glass table. Tumingin siya sa paligid. Tama umano ng bala sa ulong ikinamatay ng kanyang ama. Sniper? Unlikely. Walang nabasag na bintana. Malamang sa hindi kasama nito sa silid ng suspect. Buds. He gritted his teeth. It was a close-range shot.
Iyon ang sinabi kay Jake ng medical examiner at tiniyak niyang hindi mababalita ang tungkol sa pagkamatay ng ama. Ella felt restless. Pagbaba ni Jake kagabi, ibinatas nito na wala nang aakyat at papasok sa billiard room. Suicide ang isang anggulo na tinitingnan ng mga pulis at may palagi si Ella na hindi umaasa ang asawa na malulutas sa mga ito ng kaso. Desidido itong kumuha ng expert investigators para malaman ang killer ng papa nito. Alam niyang matalino si Jake at naiintindihan niya ang pagsisikap nitong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama nito. Ang ayaw ni Ella, feeling yata nito ay homicide detective ito na hindi tinatabla ng bala. Bakit pati ito ay nag-iimbestiga? Paano kung pati ito ay mapahamak? Nakaupo siya sa hagdan papunta sa billiard room. Alam niyang iniutos ni Jake na huwag papasok doon. Oh, but my curiosity is killing me. I want to know. I need to know. Gusto niyang makatulong kay Jake. Kahapon pa ito tahimik lang. Bigla na lamang itong lalapit at yayakapin siya o aakbayan o hahalikan sa noo. Paano ko naman malalaman kung sino ang pumatay sa papa? I barely knew him. That's the sad truth. First and last time na nakita ko siyang buhay ay ang honeymoon namin ni Jake. Tila tumigil ang paghinga niya nang may marinig siyang mayabag. Her eyes widened nang bumungad sa hagdan ng asawa. Nagulat din ito sa kanya. Agad siya nitong nilapitan. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Ella at napabuntong hininga. Jake, gusto ko lang sanang umakyat doon. No, hinawakan nito ang balikat niya. I won't touch anything. Pamimilit niya. He rolled his eyes. Ako lang ang pupunta doon, Ella. Ayoko, gusto ko ako rin. Gusto kong sumama sa'yo. Ano na naman ang problema ng babaeng to, Ella? I don't want to make love to you in there. Nahampas niya ito sa braso. I just want to help Jake. Kaya gusto kong sumama sa'yo doon. You can help me by doing something that's favor for me. Go downstairs and comfort my mom. Napatitig siya kay Jake. Don't get me wrong. Hindi nagpipilit na sumama sa'yo dahil ayokong i-comfort yung mama mo. All I'm saying is nandoon naman si tita. Talagang hindi ko marunong sumunod sa instructions, no? Parang nagagalit na ito. Do you trust me, Jake? Naalala tuloy ni Jake nang tanungin siya ni John kung tatanggapin niya ang responsibilidad ng pamamalakad sa kumpanya. Ella, do you? Shit. Kung sineryoso lang sana niya noon ang tatay niya, siguro hindi siya nakakapagloko palalo sa buhay. Hindi siya nakabuntis na babaeng hindi naman niya mahal. Hindi sana ipinanganak si Mikey. Kung alam lang sana niya noon na pinagkakatiwalaan siya ng kanyang ama, siguro nagbago na ang lahat. At baka hindi pa rin niya napangasawa si Ella. Yes, Ella. Inilapit niya ang mukha sa asawa. I trust you. I've entrusted my heart to a stranger. He leaned down and kissed her lips. Fake wife in a wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-22 bahagi. Ella bit her lower lip when she saw the blood-stained glass table in the billiard room. Tumingin siya sa paligid habang mahigpit na hawak ni Jake ang isa niyang kamay. Patay na si Papa. Paano kung hilingin ko sa'yo na tanggapin mo na lang yon? No fucking way. He muttered. Pero pinatay siya, Ella. May pumatay sa kanya. Ayoko lang na mapahama ka. Ipaubaya mo na sa mga expert na kukunin mo ang pag-iimbestiga. Bumitiw siya kay Jake at yumakap sa likod nito. Ella, he looked at her over his shoulder. Her chin was on his shoulder blade. Nakatingin siya sa mga mata nito. Gusto ko rin ng game room. Tipid niyang ginawang ngumiti kay Jake. He rolled his eyes. Kung dun mo na lang din ako matatagpo ang pinatay, hindi bali na, Ella. She pouted. You are not going to die. People die. I won't let you die. Now, that's what you call imagination, Ella. Hinarap ni Jake ang asawa at hinapit sa bewang para yakapin. Tinitigan lamang ni Ella ang lalaki. Hindi niya inakalang may loob lang ng ilang buwang pagsasama nila bilang mag-asawa ay pinagkakatiwalaan na siya ni Jake ng ganito. Pag-ibig na pa ba to? Umalis na tayo. Inilayo ng lalaki ang katawan sa kanya at hinila siya sa kamay. Agad? I can't concentrate, Ella.
Your sexy walking distraction, you know that. Now, it's my fault. Umirap siya. Don't make me strip you naked on the stairs, baby. Ani Jake na nagpatahimik sa kanya. Umiyak na si Steph habang nagyayakap kay Ella sa living room. Tito, suminghot ito. He's one of the best uncles, Ella. He's gorgeous with gifts and jokes whenever we are together. Tumangutang si Ella. Sana nakilala mo pa siya ng mas matagal. Kumala sa kanya si Steph. Kawawa naman si tita. She's alone now. Kasama pa naman niya si F. Hinagod niya ang likod ni Steph. But F's 19 already. He'll get married eventually. Tinitigan ni Ella ang babae. Namumula na ito. Lalo na ang ilong at namamagan ang mga mata. Hindi siya pababayaan ng mga anak niya. Pinunasan niya ang luha ni Steph gamit ang kanyang mga daliri. Magsasalita na sana siya nang may naatanawan sa labas ng bintana. Si Jake, at tila may kaaway ito. Naabutan pa ni Ella ang babaeng kausap ni Jake. Sinita ito at alon-alon ang buhok. Napasinghap ito na makita siya, kaya napalingon sa kanyang asawa. Ella, halatang nagulat ito. Ano nangyayari dito? Nagpalitan ng tingin ng dalawa. Sa halip na sumagot, iniwan sila ng babae. Umakbay sa kanya si Jake. Who is she? Ella asked. She's Leonard's assistant. Who is Leonard? A friend. Yung forensic expert na pinakausapan ko. Parang hindi nito alam ang sasabihin. Siguro he's still trying to calm down. Galit siya kanina dahil kaya sa resulta ng investigasyon. Isip ni Ella habang naglalakad sila papunta sa isang bench sa garden. Naupo silang dalawa doon. Anong sinabi niya? Tanong ni Ella kay Jake. Napapikit ito. Malapitan daw ang ginawang pagbaril. The killer stood behind my father and shot him. Buds was the last guy to visit Papa. But it's not enough proof. Jake, alam kong iniisip mo na posibleng kilala ng Papa mo ang pumatay sa kanya. Kaya nagawa niyang pumesto sa likuran ng Papa mo habang nag-uusap sila o anuman para barilin ito sa ulo pero it's Buds, deklara nito. Tatayo na dapat si Jake pero pinigilan ito ni Ella sa braso. Napatitig ito sa kanya. Huwag na muna tayo magpadalos-dalos. Keep your suspicions a secret, Jake. I want this solved now and I want you safe, Jake. Also, we need evidence. We will be all safer pag nahuli na ang kriminal. Kung sino man ang pumatay sa papa mo, that person might kill you too, Jake. So please, kumalma ito. He held her hand and squeezed it. My wonderful wife. Hinila na nito si Ella patayo sa kaniyakap at hinalik-halikan sa buhok. Hindi na pinatagal ng mga kastelo ang lamay. Inilibing na agad ito sa isang mausoleo sa malawak nitong lupain sa Tagaytay. It was a quiet burial. Naiwan si Jake na nakatitig sa puntod ng ama. Yumakap si Ella sa braso ng asawa. Sila na lamang ang naroroon. Hindi niya nakitang umiyak si Jake o baka hindi lang siya aware kapag umiiyak ito. Maaring habang tulog siya, hindi niya alam. Matatag si Jake pero hanggang kailan? Naramdaman niya na kumalas ito para umakbay sa kanya. Mananagot ang gumawa nito sa papa. Leaving so soon? Why not stay here for a week? Nilingon ni Bud si Jake. Kahit na hindi siya mind reader, alam niyang siya ang pinagsosuspetsahan ng pinsan na pumatay sa tatay nito. Nabubisit talaga siya doon, pero hindi iyon pinahalata ni Buds. Gift yata ng mga lalaking Kastelo ang strong personality. Hindi madaling matinag. At kung hinahamon siya ni Jake, hindi niya ito uurungan. In that case, I will need to go shopping downtown for some clothes. Hinarap niya ang pinsan at ngumisi dito. Nagkibit-balikat lang si Jake. Guess, I'll see you later then. Bud's eyes shifted to Ella. Parang nagtataka ang babae. Madaling basahin ang babae para kay Buds. Her facial expressions made her feelings or thoughts very obvious. Bye. Bye. Tumango si Ella. Nakabuntot si Ella kay Jake na pupunta sa billiard room. Mabilis ang lakad nito and she was trying to catch up. Mukhang mag-aaway na naman yata sila. And this time, tungkol ito sa pag-uwi sa sarili nilang bahay. Magtatagal pa ba tayo dito? Jake, gusto ko nang umuwi. Nilingon siya nito. Hindi tayo aalis hanggat hindi tapos ang kaso.
Bakit pati si Buds parang gusto mo magstay dito? You know that I suspect him. So as long as you remember na pwedeng hindi siya ang pumatay sa papa mo. That's what we have to find out. Jake, ayoko na magstay dito. I'm not comfortable here. Hindi siya komportable dahil sa mansyon na yon. Parang ibang tao si Jake. Tahimik ito. He hadn't smiled or laughed simula nang magstay sila doon. At nang kausap nito ang assistant ni Leonard, nung lang yata niya nakitang nagalit ang lalaki ng ganon. Parang noong umalis siya sa condominium unit nito. Bukod doon, nagpapaka-detective ito. Natatakot siya na baka binabalak nitong maghiganti. At tila si Buds lang talaga ang sinisisi nito. Hindi rin maintindihan ni Ella kung bakit mainit ang dugo ni Jake sa pinsan. Naalala niya ang picture ng dalawang lalaki sa bagong bahay nila. Masaya ang mga ito doon. Dalawang lalaki sa bagong bahay. Naka-swimming trunks at magkaakbay. Kung galit si Jake kay Buds, bakit pa nito i-display ang larawan na iyon? Pero ano nangyari at parang hindi na close ang dalawa? You want to leave? Iiwan mo ako dito? Umiling-iling si Ella. Of course not, Jake. Kaya nga kita niyayayang umuwi sa bahay natin. So Forbes, please. We're not leaving until my business here is finished. Umakyat na ito ng hagdan. Nakasunod dito si Ella. Pagdating nila sa billiard room, narinig niya ang marahas na paghinga ni Jake. Nakita niyang nakatingin ito sa glass table. Shit, no. Shit. Malinis na ang lamesa. Wala na kahit anong mancha ng dugo doon. Jake? Napalingon sila sa tumawag kay Jake. Si Roxy. May hawak itong basahan at spray bottle. Mama? Jake Gold. Lumapit ito sa kanya. Hinabol ito ni Ella. Thankfully, hindi nito sinugod ang babae. Tumayo lang ito sa harap ni Roxy. Hindi ba sabi ko walang papasok dito? Gusto ko lang mag-relax dito. I can't do that kung may dugo pa sa table, di ba? Napanganga si Ella. Si Roxy. Ito higit sa lahat ang source ng discomfort niya. Para itong zombie. Emotionless ang pananalita nito at walang buhay ang mga mata. Nakikita niya na parang piko na si Jake. He ran his fingers through his hair. Mama, hindi mo dapat muna pinakailaman ng mga gamit dito. Nilapitan ni Ella ang biyanan at hinawakan sa mga balikat. Pero tinitigan siya nito ng masama at agad na lumayo sa kanya. What had she done para mag-react ito ng ganon? Hindi rin yata napansin ni Jake ang ginawa niya sa babae. Bababa na ako. Paalam ng byuda ni Johnny. Nilapitan ni Ella ang asawa at niyakap ito mula sa likuran. She rubbed his shoulder. Jake, tara na sa baba. She told him soothingly. Wala na, Ella. Nagalaw na ni Mama ang crime scene. Huminto si Roxy sa paglalakad at nilingon si Jake bago ito lumabas ng pinto. Patay na si John. Napaangat ang ulo ni Jake para tignan ang ina. Move on, anak. Patuloy nito bago tuluyang umalis. Hindi pa nakakababa si Buds mula sa sasakyan nito. Kita nitong nakaabang si Jake sa hamba ng main door ng mansyon. Bit-bit nito ang mga bag ng personal na gamit paakyat sa mansyon. Nakaekes sa mga braso niya. Nakatitig kay Buds. Natagalan ka yata? Tanong niya sa pinsan. Kumain na rin ako sa labas. Nagkibit balikat ito. At galing ka na rin ng Manila? Kumuha lang ako ng mga damit. Dumiretso na ito sa loob ng mansyon, kaya sinundan niya ito. Pero pinagbigyan kita. I am staying here. Nilingon nito si Jake. Saan ang silid ko? Guest room beside our room. Really? Nakangising tanong ni Buds. I thought you don't like me around your wife. I don't like you around my wife and I am not around. Buds nodded. He never knew Jake could be possessive. Simula pagkabata, he had idolized Jake. Gusto niya na maging katulad nito. Paborito halos ng lahat. Pinagkakaguluhan ng mga babae. Maraming kaibigan. Happy-go-lucky. Parang walang problema sa buhay. Relax itong tao. Laging nakangiti. Maging sa school, kilala din yata ito ng halos lahat ng tao doon. Kahit siguro hindi ito mahilig mag-cutting class, sikat talaga si Jake sa mga estudyante. He was very sociable guy. Invited ito sa kahit anong event, birthday parties, overnight swimming, guys night out. Kabaligtaran ni Buds. Madalas na nakaupo lang siya sa harap ng computer. Nakakulong sa kwarto, subsob sa pag-aaral at pagbabasa.
Hindi niya kayang isakripisyo ang pag-aaral kasi lumaki siyang pinaaalalahanan ng mga magulang na dapat siyang maging intelihente para maging tagapagmana ng kumpanya ng mga kastelo. Navar ang dala niyang apelido. Nanay niya ang kastelo. Gustong-gusto ng nanay niya ang kumpanya, pero hindi yun ipinagkaloob sa mga anak na babae. Hindi nagtatrabaho ang mga babaeng kastelo para mapagluguran ang ina. Lagi siyang nasa bahay ni Johnny. Lagi nakadikit kay Jake. Kailangan niyang maging malapit kay Johnny. He had to win his favor. Buds believed na ang pagpunta sa kanya ng kumpanya, his mother would be proud of him. Masakit sa kanya sa kabila ng mga medalya niya at special awards, hindi yun na-appreciate ng kanyang ina. And when Jake was chosen to be the successor, Bud's mother became more disappointed in him. Mula noon, pinili niyang gawin ang binata kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Na-realize niya na wala na siyang pwedeng gawin para matuwa ang ina sa kanya. Lumayo rin siya kay Jake dahil hindi niya ma-atim na makakasama pa ang pinsan. Yes, lagi niyang aalalahanin na may pinagsamahan sila, pero hindi rin niya malilimutan ang sinabi nito sa kanya noong dito ibinigay ang kumpanya at nakuha pa nitong tumawa roon. Pagkaayos ng mga gamit sa cabinet, humiga sa kama si Buds. He stared at the ceiling. Alam niyang kaya siya gustong patigilin dito ni Jake ay para matyagan siya. Gusto nitong mapatunayan na siya ang pumatay sa ama nito. Sa haba ng pinagsamahan nila, alam na niya kung paano tumakbo ang utak ni Jake. Napabangon siya nang makarinig ng katok sa pinto. Buds, open the door. Hindi niya napigilan ng bahagyang mapangiti na makita si Ella. Luto na yung hapunan. Buds, tara na sa dining room. Nakangiting sabi nito. Tumingin-tingin siya sa paligid. Hindi kasama ni Ella ang asawa. Si Jake, nasa billiard room na naman siguro yon. She pouted. Mauna ka na sa baba at pupuntahan ko pa siya. Ella, tawag ni Buds pagkasara ng pinto. Medyo nakalayo na noon ang babae. Nilingon siya nito. Nagtatanong ang ekspresyon. Sana mapilit mo si Jake na tigilan na ang pag-iimbestiga niya. Malungkot itong umiti. Hindi kasi siya mapalagay sa pagkamatay ng papa niya. I tried to convince him na umuwi na kami pero ayaw niya talaga. He'd better give it up. Hindi niya magugustuhan ang malalaman niya. What? What do you mean? Sunduin mo na siya. Lumakad na si Buds pababa sa hagdan. Kinakabahan si Ella sa sinabi nito. Hindi niya magugustuhan ang malalaman niya. Kung magsalita si Buds, parang may nalalaman ito sa pagkamatay ng ama. Ella bit her lower lip. Gusto na niyang umuwi. All she wanted was to live her happy ever after with Jake. Days ago, masaya na sila bago pa nangyari ang lahat. Nagsisimula ng maging maganda ang lahat. Hanggang sa mauwi iyon sa pagluluksa. Ngayon, determinado si Jake na hanapin ang pumatay sa tatay nito. Natatakot siya na ikapapahamak nito iyon. Fake wife in a wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-23 bahagi. Tahimik lamang sila sa hapagkainan. Si Jake, Ella, si Buds at si Roxy. Nakaupo ang ginang sa kabisera ng dining table. Nakasuot pa rin ito ng itim. Tila hindi pansin ang presensya nilang tatlo. Si Buds naman ay ganadong kumakain. Panay ang sulyap nito sa kanya at sa asawa niya. Kalmado lang si Jake. Pailalim at nakaw kung sumuliyap sa pinsan. Hindi matanda ni Ella kung kailan siya huling nakaramdam ng ganitong pagkaasiwa. Yung underwear check. Sagot ng utak niya. Namumula ka. Puna sa kanya ni Buds kaya pati si Jake ay napatitig na rin kay Ella. Napayuko tuloy siya. Gosh, bakit ngayon pa ako nag-blush? Kumain na lang kayo dyan. Supladong sabi ni Jake sa pinsan. Tila napikon si Buds. I noticed her blushing, that's all. Inilapit ni Jake ang mukha sa asawa at may ibinulong kay Ella. Don't imagine me naked. Inoobserbahan ko si Buds and I don't want to be distracted. I especially don't want you distracting him. Inirapan niya ito. I'm not imagining anything of the sort, okay? Bulong niya. At wala ako sa mood. Hinalikan siya ni Jake sa pisngi. Don't tell me you blush because of my cousin. Ano ka ba, Jake? Buds like you, Ella. We are married. Hindi ako masusulot ni Buds if that's what you're worried about.
Stop being insecure. Umiling-iling si Jake. Insecure? Of buds? Oh, please, Ella. Magkukunwari na lang ako na hindi ako aware na ako yung pinagbubulungan nyo. Buds granted. Uminom ito ng tubig. Jake rolled his eyes. Tumayo si Roxy at walang paalam na umalis. Look at my mom. Jake hissed at Buds. Kasalanan mo kung bakit siya tulala. What I did to tita. Umismid ito. Jake, iniisip mo talaga na akong pumatay kay tito? Hindi niya sa'yo ipinaman ang kumpanya kaya naghihiganti ka. Kung talagang plano kong patayin siya, Jake, di na sana noon ko pa ginawa. Ibinagsak nito ang kubyerto sa pinggan. Of course, you couldn't kill him too soon. Magdadrama ka pa sa isang sulok bago ka pa makapag-isip ng gagawin. Drama? You know me better than that. Makahanap lang talaga ako ng ebidensya na ikaw ang may gawa nito. Bakit ba akong pinagbibintangan mo? Ikaw ang huling bumisita kay Papa. Pero buhay pa siya nung umalis ako. Ako ang huling nakakita sa kanya. At kasama ko noon si Yaya. Kasi ikaw talaga yung pumatay kay Papa. Nagpasama ka ba kay Yaya para may alibay ka? Hindi na iyan suspicion, Jake. Nagbibintang ka na. Napatayo si Ella mula sa kinauupuan niya. Ano ba naman kayong dalawa? Pag-aawayin niyo ba talaga yan sa harap ng hapagkainan? Huwag kang makialam dito. Sigaw sa kanya ng dalawang lalaki. Ella was shocked. Nagulat din sina Jake at Buds dahil sabay na silang magsalita. Pareho pa ang sinabi nila. Narinig ni Roxy ang sigawan sa dining room kaya bumalik ito doon. Napahinto ito sa paglalakad nang marinig si Ella. Nagiging bias ka sa investigasyon mo, Jake, dahil idinidiin mo na si Buds. So ipinagtatanggol mo si Buds. Hinarap ni Jake ang asawa. Wala akong kinakampihan. Your wife is right. Ayuda ni Buds kaya tiningnan ito ng masama ni Jake. Your judgment is clouded. Sumabat na si Roxy. Ano bang kaguluhan ito? Natahimik sila. Magpaliwanag na sana si Jake pero inunahan ito ni Buds. Wala po, tita. Binalingan nito ang mag-asawa bago ibinalik ang tingin sa ginang. Hindi na talaga kami siguro magkakasundo pa ni Jake. Jake, ani Roxy sa anak. Mamaya, uuwi na dito si F. Galing sa camp nila. Ikaw na ang bahala magsabi sa kanya ng lahat. Napatango na lang si Jake. Halos 1 linggong activity na dinaluhan ni F. Pinili na lamang nilang huwag munang iparating dito ang nangyari sa ama. Tumigil ang turba sa harap ng gate ng mansyon ng mga kastelo. Kaya tumayo na mula sa kinauupuan niya si F at nagpaalam sa mga kaklase. Bye, guwapo. See you sa Lunes, ha. Ingat, lagot ka sa papa mo. Ulul, nagpaalam ako na nasa camp ako. Sagot ni F sa huling ng asar bago siya bumaba ng bus. Bago umandar ang bus, naalimpungatan pa si Matilda. Aba, nawala yata ang katapat niya sa upuan sa bus. Si F. Binalingan niya ang katabing si Abby. Si F. Inalis niya ang suot na headset. Kabababa lang yun, oh. Yun ang bahay nila, oh. Tumanaw ito sa bintana. Shucks, nasa akin itong cellphone niya. Inilabas niya mula sa bulsa ang Samsung ni F. Goshi, why is it even in your pocket? You snatched it from F? Sorry, hindi pa ako magnanakaw. Nirapan niya ang klase. Natripan ko lang, hindi man lamang niya hinanap yung cellphone niya. Abby shrugged his shoulder. Well, nope. Umandar na ang bus. Kuya, stop. Napaapak sa brake ang driver sa sobrang gulat. Tumayo na si Matilda. Naglakad na siya sa aisle papunta sa pinto ng bus. Uy, si Matilda, dadaan. Ano ba naman yan? Uwing-uwi na ako eh. Matilda, saan ka ba pupunta? Susunod yata ito kay F. Uwe, habol-habol effect talaga. With you. Mga baliw, tili niya sa mga kaklase. Bago bumukas ang pinto, huwag niyo na po akong hintayin, magpapasundo na lang po ako dito, sabi niya sa driver. Bit-bit ang backpack niya at ang cellphone ni F. Tumakbo na ito papunta sa gate ng mansyon. Hinarang siya ng isang guard. Naiwan po ni F itong cellphone niya sa bus. Sabi niya, ibabalik ko lang po sa kanya. Tuloy ka, binuksan ng guard ang gate. Agad na tumakbo si Matilda. Abot tanaw pa niya si F pero malayo-layo na ito. Malayong lakaran din kasi bago makarating sa harapan ng mansyon. Nadaanan niya ang isang malaking fountain. Tatawagin na dapat niya si F pero hinihingal na siya sa kakahabol kaya mas binilisan na lamang niya ang paglalakad makasunod para sa binata. Damn, I should have stayed in the bus.
Kaya lang itong cellphone niya, bakit ba hindi man lamang hinanap ito ng mokhong na yon? Ilang minuto nang nasa loob ng mansyon si F na makarating sa hagdan papunta sa main door. Ang dalaga. Nakaka-haggard naman, kaya siguro di kotse talaga pumapasok itong si F na to. She pressed the doorbell. And lo and behold, si F talaga ang nagbukas ng pinto. Ninisihan siya nito. Talagang hindi ka sumuko ha? Hindi sumuko. Tumaas ang kilay niya sa lalaki. Alam kong kanina ka pa nakasunod sa akin. Tarantado ka. So you know, at hindi mo man lang ako nilingon o hinintay. I walked 5 miles to get 5 miles. Now you're exaggerating, ha? Whatever. Give me some juice or babasagin ko tong cellphone mo. Itinaas niya ang cellphone ni F. Tumawa lang ang lalaki. You'll really do that? May pamalit naman ako. Go ahead. Antipatiko. Bastard. Ibinalik na lamang niya kay F ang cellphone nito. I'm going home na. Pahirapan ba ako? Kung bakit ba naman kasi nangunguha ka ng hindi kanya. Binulsa nito ang cellphone. Nakakaloko ang ngisi. At parang hindi ka man lamang nagpanik na nawala yung cellphone mo. Alam ko kasi na ikaw yung kumuha eh. Ganon. You are really pissing me off, Mokong. Sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang nagbitin ng underwear ko sa flagpole? Napagkatuwaan lang yon ni na Joey. Natatawang sagot ni F. Kung bakit ba naman kasi nakastitch underwear ka? At may pangalan mo. Nanlaki ang mga mata niya. She couldn't believe this guy. Bumungis-ngis pa rin ito. Perverts talaga kayo. I swear, hindi ko talaga alam na ikaw yung ninakawan nila ng underwear. Madilim pa noon sa camping grounds kaya hindi ko agad napansing nakastitch yung pangalan ng owner ng pink underwear. Napapikit siya. Namumula na ang buong mukha. Magtigil ka na nga. Uuwi na ako. Call your parents. Sa loob mo na lang hintayin yung sundo mo. Wow, you're inviting me in? Ngumisi ito. His smile was captivating. Siyempre naman, I am kind to my guest, of course. Kahit maldita ka pa. Dapat lang, taas na siyang pumasok sa bahay. May atraso ka pa sa akin. Natatawag na isinara pa ni F ang pinto. Paglingon niya, natigilan ng binata dahil tila nag-freeze. Ang dalaga sa kinatatayuan. Nasa living room na rin sina Jake at nakatitig sa kanila. Tumabi si F sa dalaga. Kuya, may classmate. Tumango si Jake sa dalaga. Pagkatapos itinitigan si F. Pwedeng makausap kita ng tayo lang? F shrugged his shoulders. Sure. Binalingan nito ang dalaga. Dito ka lang muna ha. I'll get you something to drink. Tahimik na tumango ang babae. She sat on the sofa at nagdial sa cellphone para tawagan ang papa niya. Siya namang babane, Ella mula sa hagdan. Nasaan ang lalaking yun? Hinarap niya si Jake. Kanina lang kasi inaakit siya nito, then bigla na lamang siyang tinakasan. She saw a familiar figure in the sofa. May kausap ito sa phone. Ella? Tili nito pagkababa ng cellphone. Matilda? She squinted at the girl. Ito nga ba yung Bratinella na nagdebu? Tumalon ito at lumapit sa kanya. So you really are F's sister-in-law. I'm so glad to see you again. Mas mukha itong high school girl kaysa college student sa kilos at pananalita. Medyo sumasayaw-sayaw ito habang nakatingin sa kanya. Me too, tipid na humiti si Ella. Napadalaw ka. F left his cellphone so I brought it here and returned it to him. Umupo na sila sa sofa. I already called Dad para ipasundo na lang ako here. The tour bus left na I'm glad na good friends kayo ni F. Napa-eye roll si Matilda. Actually, hindi sila friends. Mortal enemies, yes. Yup, sabi na lamang nito kay Ella. Noon dumating sina Jake at F. Halatang galing si F sa pag-iyak. Napatingin si Matilda sa kanya. What's wrong, Ella? Bakit ganyan si F? Sinabi na yata ni Jake. Ang alin? Nakipagtitigan siya sa dalaga. Nung Tuesday pa kasi namatay yung papa nila. Matilda bit her lower lip. Bakit ngayon nyo lang sinabi kay F? They want F to enjoy the camp. Pero masakit yon habang nag-e-enjoy siya, nagluluksa pala yung lahat dito. Napabuntong hininga na lamang si Ella at tinapik-tapik sa balikat ang dalaga bago tumayo para lapitan si F at yakapin ito. Yumakap si F dito ng mahigpit at hindi nito napigilan ang maiyak ulit. Nasa kwarto na sina Jake at Ella. Dapat nagpapahinga na sila. Kaya lang,
Hindi mapalagay ang babae para kay F. Tama si Matilda. Damdamin nito ang nangyayari. Ni ayaw nitong kausapin si Jake, Buds o Roxy. Masamang masama ang loob nito dahil huli na nang malaman nito ang nangyari. Jake, ani Ella paglabas mula sa banyo. Naka-bathrobe lang siya. Napasinghap siya kasi pagbukas pa lamang ng pinto ay nakaharang ng asawa sa kanya. Yes, tumitig ito sa kanya. Pupuntahan ko si F. Magbibihis lang ako. His hands rub her arms. Gosh, his warm hands. Bakit naman? Baka nirarab pa rin ito ang mga braso niya kaya medyo nadidistract siya. Baka kasi umiiyak pa rin siya. Hinila siya papalapit ni Jake at hinalikan sa noo. Baby, he'd prefer to cry alone. Trust me. How do you know? He's a man. Give him some space. Mas mahihiya siya kapag may nakakakita sa kanya na umiiyak. Pero Jake, he tipped up her chin with his hand at nagtama ang mga mata nila. She felt like melting. Her knees became wobbly. Baka bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig. I want you now, he said huskily before he bent lower to kiss her lips gently. It started as a gentle kiss, then his tongue slid inside her mouth and the kiss deepened. Agad siyang yumakap kay Jake. Matagal na rin since their last intimate moment. Matagal na itong gustong gawin ni Jake. He wanted to take her to bed, pero ayaw niyang ibuhos sa asawa ang stress na nararamdaman niya. He didn't want to burden her with his grief. Ngayon, mas matatag na ang pakiramdam niya. Mas composed at sigurado na siyang hindi maaapektuhan ng stress ang kanilang something-something. He wanted to make his night special for her, para sa pagtsatsaga nito sa kanya, at sa hindi na pangungulit sa kanya na umuwi na sila. He wanted to thank Ella for trying to comfort his mother, for helping him out sa pag-iimbestiga. Pag nagdidilim na ang paningin niya kay Buds, Ella would remind him na magkadugo pa rin sila, na pinsan pa rin siya ng lalaki. She deserved a reward, kaya gusto niya itong paligayahin. The previous days had been tough, but just for him, kundi para kay Ella, at alam din iyon ni Jake. He laid her gently on the bed and covered her body with his. Thank you. Tumitig siya sa mga mata nito. She slowly opened her eyes and stared back at him. For what? For being around. Ngiti ni Jake. For staying here. Her heart leaped. Hindi lang tumatalon siguro. Nag-pole dance pa rin ito at nakailang cartwheels at backflips. Sa wakas, ngumiti-ngiti na rin si Jake. I can't leave you. His hand slid inside her robe, running across her breast. So it means we have a deal. What deal? Hinaplos ni Ella ang pisngi ni Jake. That you are not leaving me anymore, tulad nung ginawa mo months ago. Huwag mo na lang akong bibigyan ng dahilan na umalis, Jake. His eyes narrowed. Are you telling me that there's possibility na iwan mo ako ulit? Ella wrapped her arms around his neck, pulling him down. Hinalikan niya si Jake, but tried not to get carried away para makasagot siya sa mga tanong nito. You haven't even told me na mahal mo ako, and that's the only thing that will make me stay. Napatitig si Jake kay Ella. He hasn't told her the 3 magic words. Fake wife in a wedding. Tunghayan natin ang wakas ng ating kwento. Napayuko lang sa Ella. Then she stared back into his eyes and kissed him. Pareho silang napapikit. Jake untied her bathrobe. Lumuhod si Jake sa pagitan ng mga binti ng asawa. He pushed her robe from her shoulders. He smiled at the sight of her beautiful skin, her bare chest, her breast. Hindi niya napigilan ang mapahinga ng malalim. He pulled off his shirt. Inihagis nito iyon sa kung saan. Jake's eyes hotly scanned her body. Then he kissed her passionately. Ella moaned softly. He opened her mouth for his tongue. Ella responded ardently. Hinahagod ng isang kamay nito ang buhok ni Jake. Ang isa naman, nakakapit ng mariin sa balikat niya. Ibinaba ng babae ang mga kamay at hinila pababa ang suot na pajamas ng asawa. When Jake broke away, they were both breathing heavily. Tuluyan niyang inalis ang natitirang saplot sa kabinalikan ng mga labi ng asawa. He touched her everywhere. He caressed her nipples. Nararamdaman niya ang tibok ng puso nito sa ilalim niya. Hindi siya magsasawa na ulit-ulitin ito.
ang balik-balikan na ginagawa niya. Pinaglandas niya ang mga kamay sa tagiliran nito, sa makinis at patag nitong tiyan, sa mga hita ng asawa, paakyat muli sa dibdib nito. Jake used his knee to spread her open. He started kissing her neck. Napakabango nito. Jake cupped her bottom. Pumisil siya dito. Hinalikan niya itong muli sa mga labi. He licked her lower lip with the tip of her tongue. Muling napaungol si Ella. Kanina pang naglalakbay sa kabuuan niya ang mga kamay nito. Ella was stroking his back, his sides, his butt. Napakalambot ng mayaman dibdib nito sa ilalim niya. Napaungol siya nang muli nitong iarko ang likod. Idiniin ang sarili sa kanya. Jake lifted up his head and stared into his wife's eyes. "Are you ready?" he asked huskily. "Oh yes." Hinihingal nitong sagot. "Oh Jake, I'm ready." Iniyakap ni Ella ang mga binti sa bewang ng asawa. Grabbing her waist, Jake sucked her nipple and she gasped in ecstasy. Minasahin ng malayang kamay ng kaniigang isa niyang dibdib bago iyon bumaba patungo sa pagitan ng kanyang mga hita. He rubbed her there, making Ella quiver and cry out in pleasure and in pain. She spread her legs more for him. Narinig niyang nahigit ni Jake ang hininga. Ella felt the thick head of his manhood on her entrance. He slowly thrust his length inside her. Umangat ang mga balakang niya sa sensasyong hatid ng pag-ulos nito. Hinawakan ni Jake ang mga balakang ni Ella para pigilan itong gumalaw. Naglabas-masok siya sa kaibuturan nito. Mas madiin, mas malalim sa bawat pag-ulos. Tumingin siya sa mukha ng asawa at nakitang mariin itong nakapikit. He kissed her hard and slowly his thrust. Umungot ito na parang naiiyak. Iniliyad nito ang ibabang katawan. Tahimik na nakikiusap na bilisan niya ang pagkilos. Jake then thrust harder and faster. Hindi siya tumigil hanggat hindi nararating ni Ella ang kaganapan, hanggang sa maramdaman ng asawa ang pagsabog niya sa loob nito. Naninigarilyo si Bud sa garden. Nakaupo malapit dito si Roxy na may scarf na suot sa ulo. "Pasensya ka na at ikaw napapagbintangan ni Jake," sabi ng babae. May hawak itong tasa ng tsaa malapit sa labi nito. "I can't blame him." Nagbuga si Buds ng usok. "Naiinis na talaga ako." "Buds, hindi mo naman siguro sasabihin sa anak ko ang totoo." Umiling si Buds. "You owe me, tita. Your secret is safe with me." Pababa pa lamang si Jake ng hagdan nang marinig niya ang ingay sa living room. Nagmadali siyang bumaba at tinanong ang mga maids. "Anong meron?" "Sir," sagot ng babaeng patpatin. "Nasa gitna kasi yung anak at asawa ni Nanay Fe." "Oh, bakit hindi niyo papasukin? Baka dadalawin lang si Yaya Fe." Sir, hindi ba nagpaalam si Nanay? Nung isa pang araw iuuwi siya sa pamilya niya." "Hindi pa ba bumabalik dito si Yaya Fe?" "Hindi pa po eh. Nagwawala sa labas yung asawa niya. Sinabi po namin na wala dito si Nanay." Napailing-iling si Jake. "Papasukin niyo sila. Gusto ko silang makausap." "Sino papapasukin?" Magkasunod na dumating sina Roxy, Buds at 3 pang maid sa living room. Ang ina niya ang nagtanong. Nagbalik na ang composure ng ginang. Tila napalitan ng tapang ang dating tamlay nito. "Mama, nasa labas daw ang pamilya ni Yaya." Lumapit si Jake sa ina. "So, sinabi ko nang umalis na sila. Ayaw umuwi, kaya bahala sila." "Mama," nagulat siya. Hindi ganito magsalita ang nanay niya. Alam niyang galing din ito sa hirap. Mabait ito sa mga kasambahay. Good-natured, kalmado. Lalabas siya at papapasukin ang mag-ama. Hinawakan siya sa braso ni Buds. Tangkaya at pigilan siya, but he shoved his cousin. "Bitiwan mo ako." Angil niya dito. Pagbaba ni Ella sa living room ay may isang lalaki at babaeng nagpaalam kay Jake. Malungkot ang mukha ng dalawang bisita. Pinasamahan ito ni Jake sa driver at inutusan ang huli na ihatid ang mga ito pauwi. "Jake, sino sila?" Kumapit siya sa braso ng asawa na makalapit ito. Asawa ni Yaya Fe at anak niya. "Bakit nandito sila?" "Hinahanap nila si Yaya." Umupo sila sa sofa. 2 days ago, nagpaalam siyang uuwi muna sa kanila para bisitahin ang pamilya niya. Pero ang sabi ng mag-ama niya, hindi na siya nakauwi pa sa kanila.
Hindi rin daw nila makontak kaya nag-aalala na sila at pinuntahan na nila dito. She gasped. Hindi rin bumalik dito si Yaya Fe? Oo, nag-aalala na rin ako. Saan kaya siya nagpunta? Yumakap lang sa Ella sa baywang ng asawa at inilapat ang pisngi sa likod nito. Kinalas ni Jake ang mga braso ni Ella at hinila ito para kabigin palapit sa dibdib niya. Did I make you happy last night? Tiningala siya nito at matamis itong ngumiti. Yes, matagal na kasi since the last time. I'm glad. Seeing you happy makes me feel better. Humalik si Ella sa kayakap na dumampi lang sa polo ng lalaki. Kumalas na siya sa asawa. Do you think I should go check on your mom? Hinawakan siya nito sa kamay. Sure, dear wife. Just avoid Buds. Naningkit ang mga mata ni Ella. Don't tell me iniisip mo din na papatayin ako ni Buds. Umiling si Jake. Just avoid him. She shrugged her shoulders and turned to leave. Walang sumagot sa silid ni Roxy nung kumatok si Ella. Kaya nagtaka siya. Nagtanong na rin siya sana sa lubong na maid pero wala rin itong ideya kung nasaan ang ginang. Naisip niya na baka nasa billiard room ito. Pero si F ang natagpuan niya roon. Nasa veranda ito ng silid. Napalunok siya dahil nakaupo ito sa ibabaw ng marble balustre. Natatakot siya baka mahulog ito. Ginawa niya ang lahat para huwag itong magulat sa paglapit niya. Hinintay niyang maramdaman at mapansin nito na naroon siya. Nalingon na naman siya nito, pero agad din itong nagbaling ng tingin ni hindi siya binati. F, lumapit na si Ella dito. Tumingin lang ito sa kanya nang hawakan nito sa braso. There was a devastated look on his young face. Wala ka bang pasok ngayon sa school? Ayokong pumasok. Matamlay nitong sagot at tumanaw ulit sa malayo. She patted him on the shoulder. You want me to call Matilda? Napatitig ito sa kanya. Si Matilda? What about her? Umiling-iling ito. You are close friends, right? We're not. Sorry. Ella bit her lower lip. Baka tama si Jake at mas gusto ni F na mag-isa. Nagpaalam na siya dito. Sige, iwan na muna kita dito. Anyway, have you seen your mom? Baka nasa library. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan ni Ella na kumatok sa pinto. Agad siyang sumilip pagkabukas niyon at napasinghap siya nang makita magkausap ang isang maid at si Roxy. Isasara na sana niya ang pinto, kaya lang nangibabaw ang tsismo sa side niya at pinakinggan ng mga ito. Basta, manahimik lang kayo. Walang mangyayaring masama sa inyo. Opo. Lumingon ng mga ito sa pinto kaya hindi nakagalaw si Ella sa kinatatayuan. They had seen her. Sigurado siya doon. Wala na siyang magawa kundi ang buksan ang pinto at pumasok sa loob. I'm sorry. Iwan mo muna kami dito. Walang emosyong utos ng ginang na agad na sinunod ng katulong. Pagkasara nito ng pinto, binalingan ni Roxy si Ella. Halika dito. Napayuko siya as she walked closer to her mother-in-law. Tumayo si Roxy. Medyo tumingala dahil mas matangkad si Ella. Pero kahit na mas mababa ang height nito, she looked more authoritative. What brings you here? Hinahanap ko po kasi kayo. Bakit mo naman ako hinahanap? Gusto ko lang po kayong kamustahin. If you are just fine. Fine? Napatawa ito ng pagak. Shucks, of course. Hindi siya okay. Her husband just died. I'm sorry. Ngumisi ang ginang. Kinagulak iyon ni Ella. There was something sinister in the old woman's smile. A cruel sense of pleasure. I've never been better, Ella. I feel so much better. Paakyat si Jake ng hagdan. Nasa lubong niya si Buds na pababa naman. They glared at each other. Mas una nga lang nakabawi ang pinsan kesa sa kanya. I wonder why your blood boils when I'm around. Panimula nito. You should know. Galit ka sa akin, pero gusto mong nandito ako. How ironic. Ngumisi si Jake. Bakit nakokonsensya ka na ba? Can't stay in the place where you killed my dad? Napailing-iling ito. Hindi makapaniwala. What the hell, Jake? Bakit ba kasi ang laki ng galit mo sa akin, Buds? Against me and my dad. And for what? A fucking company? Buds narrowed his eyes. For a fucking company? That company is a family legacy. It was his nickname. Endearment daw sa kanya ng barkada niya at ni Buds na rin
nung malapit pa sila sa isa't isa. Pero para nakaka-insultong pakinggan ngayon mula sa pinsan niya. You'll always have a place in the company, buds. Offering me that after telling me years ago, I don't deserve the company. Napatitig si Jake sa pinsan. Natatandaan pa niya kung ano yung tinutukoy nito. It was during a family reunion nung i-announce sa buong angkan na sa kanya ipinapasa ng ama ang pamamahala sa kumpanya. Pagbalik ni Jake sa table nilang magpipinsan, napatitig siya dito at tinanong kung nasaan si Buds. Ginalaw ni Steph ang ulo at natanaw niya ang lalaki na papalabas ng bulwagan. Agad niya itong sinundan. Natanaw niya itong sumampa sa yate na nakadakpa. Umakyat siya at hinanap ang pinsan. He found Buds sitting on the deck. Nagpapahangin habang nakatingin sa malayo. Umupo siya sa tabi ng pinsan. Napansin niyang abala ang mga kamay ni Buds sa panyo na ipinamumunas nito sa hawak na eyeglasses. Buds, tinapik niya ito sa balikat. Congratulations, matamlay nitong sagot. He didn't even look at him. Ngumisi si Jake. Mukhang kailangan ko pang mag-take ng management units. Bad trip, diba? Ayaw ko nang mag-aral pero kailangan. Yeah. Bumagsak ang mga balikat niya. Ano pa ba ang pwede niyang sabihin para mapagaan ang loob ng pinsan? Come on, Buds, Jake said. Naniniwala siya na kaya nitong pasayahin ang lalaki. Getting the company was not a big deal, right? Of course, disappointed lang ang pinsan niya kasi syempre, mas magaling ito sa kanya academically. Pero kay Jake pa rin ipinamana ang legacy ng mga Castello. It must be Bud's pride that was hurt. But it was just a company. Alam ni Jake na hindi yon didibdibin ng pinsan. Lilipas din ang sama ng loob. You don't deserve the company, pinsan. Tumawa siya na mapakla. What a pity. Isinuot ni Buds ang eyeglasses nito at ibinulsa na ang panyo sa chest pocket ng suot na gray suit. Hughes. Tumayo na si Buds mula sa kinauupuan at agad na umalis. Napatangan na lamang si Jake. You deserve something better than the company, Buds. Pero nakaalis na yata si Buds at hindi na narinig ang sinabi niya. Because you deserve something better. Pero nakaalis na rin si Buds sa harapan niya. Maging sa pagkakataong ito, nakita niyang ganap na itong nakababa ng hagdan at nagsisindi ng sigarilyo. Should I follow him? Pero ayaw ni Jake na tuluyang masira ang araw niya, kaya pupuntahan na muna niya si Ella. Siguro naman nakita na nito ang mama niya at magkasama na ang dalawa. Gusto niyang kausapin ng ina kung bakit ganoon ang reaksyon nito at hindi man lamang nito gustong papasukin ang mag-ama ni Yaya. Nangako si Jake sa pamilya ng matanda na tutulong siya sa paghahanap dito. Ella took a deep breath. Hindi niya maalis ang titig kay Roxy. Nakakapangilabot ang ngiting nakapaskil sa mukha nito. Mukhang narinig mo na ang lahat, so there's no use denying it. It's true. I killed my own husband. Napalunok si Ella. Paano niyong nagawa na patayin ang sariling asawa? No, umiling siya. Napaatras. Bakit? I started out as a fairy tale, iha. Lumapit ito sa bar. Nagsala ng alak at uminom ng konti. Dala ang baso ng alak, humarap itong muli sa kanya. Another Cinderella story. Katulong lang ako ng mga Castello sa palasyo nila. Then their prince. He swept me off my feet. Napapikit siya sa saglit. I felt like crying when I first saw you, iha. Nung reunion, umiikot ito at huminto sa tabi niya. Patagilid siyang tiningnan ng ginang mula ulo hanggang paa. I thought, hey look, another Cinderella. Because who the hell is Ella, right? Bigla ka na lamang sumulpot, iha. We don't know a single thing about you. Hindi ka man lamang na ikwekwento ni Jake sa amin. Tapos malalaman na lang namin na kasal na kayo. You are like a reincarnation, dear. My reincarnation. Pero syempre, buhay pa ako kaya sobrang imposible nun. Bakit kayo nagpakasal sa papa ni Jake kung hindi niyo pala siya mahal? Lumakad si Roxy at huminto sa likuran niya. He raped me. Natigilan ito sandali. Tila nasaktan sa naalala. But I enjoyed it the first time. And the next and the next. I had been a willing victim. I fell in love with him. Kaya naman, ang saya ko nung pakasalan niya ako. His parents, they thought na maganda yon sa imahe nila. Na hindi mapangmata mga Castello. Perfect. Everything was perfect. Until John had to force me to have sex. Anytime he wanted.
We only had 2 kids dahil interruption nga ang pagbubuntis sa sexual demands ng hayop kong asawa. Dumiretso si Jake papunta sa alam niyang tinatambayan ng kanyang ina, ang library. Napatigil siya dahil pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Dinig niya ang mga yabag nito at may naaamoy siyang usok ng sigarilyo. Agad siyang lumingon at nakita si Buds. Hindi naman ito nagulat nang mahuli niya ito. Bakit mo ko sinusundan? Papunta ka sa library? Paunahin mo ako. At bakit? Gusto mo ng hostisya, di ba? Kaharap na ulit ni Ella ang mother-in-law. Namumula si Roxy sa galit. I never had a daughter. Hinaplos nito ang buhok niya. It pleased me to have you here. But it also pains me that you will end up just like me. Hindi siya umimik pero nagtatanong ang mga mata niya. I know, my son Ella. Sa simula lang mabait yan. John transformed too. My son would. Everything in love is a fairy tale. In the beginning. Then the prince would turn into a demon. Hindi. Lumayo siya kay Roxy. Hindi magagawa ni Jake ang ginawa ng papa niya. Umiling-iling ito. Natatawa. I'm giving you in a fair warning, dear. If you don't want to be an abused, battered wife. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang biyanan at nakadama si Ella ng panghihinayang. She respected this woman dahil ito ang ina ni Jake pero napatiimbagang na lamang siya. Kailangan niya makalayo dito. Roxy seemed unstable. Sasabihin niya kay Jake ang katotohanan. Tumalikod na si Ella para lumabas. Narinig niya ang tunog na nabasag na kristal. Paglingon niya, nasa sahig na ang durog na goblet na hawak ni Roxy kanina at baril na ngayon ang hawak nito, nakatutok sa kanya. Magsusumbong ka? Nakangising sabi nito. Ella looked at her with horror. Papatayin siya nito. Walang duda. At bakit hindi? Sarili nga nitong asawa ay nagawa nitong patayin. Siya pa kaya na hindi naman talaga naging malapit dito. Stop it, tita. Napalingon sila sa lalaki sa pintuan. Si Buds. Napaiyak si Ella at wala sa loob na napayakap kay Buds na sobrang takot na takot. Noon pumasok si Jake. He had heard enough. Naunlahan lang siya ng pinsan na pigilan ang nanay niya. Agad na inagaw ni Jake ang asawa sa pagkakayakap ni Buds. Umiiyak na napatitig sa kanya si Ella. Maingat niya itong iginiya palabas ng silid. Sinabihan itong hintayin siya sa kwarto nila at inilak ang pinto ng library. Ibinaba ni Roxy ang baril. She cocked her head to the side. The girl will tell the police. Tumitig ito kay Buds, then kay Jake. I just lost all my respect for you. Tiimbagang nasaad niya. Tumingin siya kay Buds. Kanina, habang nakikinig sila sa likuran ng pinto sa usapan ng kanyang ina at ni Ella, nagpapaliwanag na rin siya sa kanya at sa pinsan. Na makita umano ito at niyayape na patay na ang ama. Ipinababa ni Buds ang katulong para tawagan ng mga guards na makakatulong nito sa pagbuhat sa tiyuhin papunta sa ospital. Nagpatawag din si Buds ng ambulansya. Pagkaalis ng kasambahay, sumulpot si Roxy mula sa likod ng makapal na kortina sa tabi ng bintana. Nanginginig ito at may hawak na baril. Buds comforted her. Nagawa umano nitong pakalmahin at pakiusapan ang tiyahin na ibigay dito ang baril. Unfortunately, hindi ito nakumbinsiyan ng babae. Ayaw nitong ibigay ang baril, sa halip ay ibinulsa nito iyon. Buds told Roxy to take a shower, pero bago pa ito makalabas ng silid, nakabalik na doon si Yaya Fe para sabihin nakatawag na ito sa guardhouse at pagdating na ng ambulansya. Pinipilit nila itong huwag magsalita. Kaya lang lately, nakokonsensya na raw ito, kaya ipinapatay ito ni Roxy. Agad na tumalikod si Jake. Hinablot ito ni Buds sa mga balikat kaya napatitig ito sa pinsan. Magsusumbong ka? To be honest, hindi ko alam ang gagawin ko. Mariin niyang sagot. Pero karapatan ng pamilya ni Yaya Fe na malaman ang posibleng nangyari sa kanya. Hindi natin alam kung totoong patay na siya. Pero gagawin ko ang lahat para ayusin to. Makikipag-areglo kung kinakailangan. Not because I love my mother. Ayoko ng intriga. Ayokong lumabas to. Ayokong masira ang pangalan ng pamilyang to. Pero kung ano yung desisyon nila, hindi ko na hawak yon. Nilingon ni Jake ang ina na nakatitig lamang sa kanya. I want her to suffer for what she did to my father. Tinitigan niya ang pinsan. Sana lang buhay pa si Yaya. Hindi mo dapat kinukonsinti ang babaeng yan. Iyon lang at lumabas na siya ng library. Pagdating sa silid nilang mag-asawa, nakita niya nakasandal sa headboard si Ella. Yakap ang mga binti.
Napaupo si Jake sa harapan nito. Hinahaplos niya ang isang tuhod nito at tinitigan ito sa mga mata. She was crying. Ella, he pulled her to his chest. Papatayin niya ako, Jake. Hikbi nito. No. Hinalikan niya ito sa noo. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Aalis na tayo mamaya. Jake, hindi totoo yun, di ba? Lalo itong napaiyak. You won't turn into a demon. Hindi ako matutulad sa kanya, di ba? Are you afraid that my mom would kill you or of what I turn into? Isinubsob lang ni Ella ang mukha sa dibdib niya. Hinigpitan ni Jake ang yakap sa asawa at hinaplos-haplos ito sa buhok. Nakatayo sila sa harap ng punto de John sa museleo ng mga kastelo. Papalubog na ang araw at nasa sasakyan ng mga gamit nila. Kasama nila si F at si Buds pero medyo malayo sila sa mga ito. Tiningala ni Ella ang asawa na nakaalakbay sa kanya. Iiwan mo ba talaga si F kasama ang mama mo? Hindi sasaktan ni mama si F. Sagot ni Jake, nakatitig sa libingan ng ama. He's her favorite son. She nodded. Hindi niyo rin sasabihin sa kanya ang katotohanan? Umiling-iling si Jake. Hindi ko alam. Kahit ilihim namin kay F ngayon, malalaman at malalaman din niya. Iniisip ko kung mas tama na si mama ang magsabi sa kanya. Total sikreto niya yon. Totoo bang sinasaktan ng papa mo yung mama mo noon? Mahinang tanong niya. Tumango si Jake, but it was a long time ago. Hindi ko na halos maalala. O ayaw ko nang alalahanin. Si F ang mas madalas niyang kasama. Baka mas maintindihan niya at mapatawad si mama. Ibig bang sabihin na patawad mo na siya? Napapikit si Jake. Humigpit ang bisig nitong nakasampay sa balikat ni Ella. I don't know. Sa ngayon gusto kong sumabog sa galit. She inhaled deeply and slowly. Let out her breath and rested on the side of her head on his chest. Nakaluhod na ngayon si F. Malapit sa puntod ng ama at tila tahimik itong kinakausap. Sigurado ka ba na ayaw mo munang magbakasyon kina Pinky? Tanong ni Buds kay F nang tumayo ito. Si Pinky ang pinsan nila na nakatira sa Tagaytay. Hinarap ni F ang pinsan. Kawawa naman si mama kung iiwan ko siya. Matamlay ang ngiti nito. She'd rather be alone. Humit-hit si Buds ng sigarilyo. Isa pa, ipinagpaalam na kita. Napatitig si Ella sa lalaki. Kung hindi dumating si Buds kanina, baka nabaril na siya ni Roxy. Tara na. Pinisil ni Jake ang palikat niya. Sige Kuya Buds, dun muna ako kay Pinky. Sang-ayon ni F. Mas malapit pati sa school namin yun kaya okay lang. Ako na maghahatid siya sa'yo doon. Ani Buds. Nakahinga ng maluwag si Ella. Mas panatag siya para kay F kung malalayo ito sa ina. Then she looked up at Jake. I know my son, Ella. Simula lang mabait yan. Everything in love is a fairy tale. In the beginning. Then the prince would turn into a demon. In her mind, she saw Jake calm one moment. Then cold monster the next. As a sweet pervert lover. Then, hindi niya na alam kung ano pa ang iisipin. Nagwagwapuhan ka na naman sa akin? Ngumisi ito sa kanya kaya inalis niya mga mata sa pagkakatitig sa mukha nito. It seemed like he was in a good mood again, or was he just pretending? Pagdating nila sa kotse, pumunta na rin si Bud sa kotse nito na nakaparada, malapit sa sasakyan nilang mag-asawa. Matapos magpaalam sa kuya nito, nauna nang pumasok si F sa kotse ni Buds. Babalik pa ang mga ito sa mansyon para sa mga gamit. Binuksan ni Jake ang pinto ng front passenger seat para kay Ella. Sasakay na sana siya nang maalalang hindi pa siya nakapagpapasalamat ng maayos kay Buds. Tinitigan niya ang asawa, tingin na nanghihingi ng permiso. Mukha nagtataka lang ang mga ito, tila hindi siya maunawaan. Nilapitan ni Ella si Buds at niyakap ito saglit. Both cousins were shocked by the gesture. It irritated Jake whereas it surprised Buds. Salamat Buds. I thought mamatay na ako kanina but you stopped her. Sinserong sabi ni Ella. Ngumiti si Buds. I wouldn't have let you hurt. That's enough. Maingat na hinila ni Jake si Ella at ipinasok na ito sa kotse. He closed the door and faced Buds. I've already told you. I don't want you around my wife. Warning niya sa pinsan. I know. Nakangising sagot nito. Just be thankful you're already married to her, or else. Fuck you. Tumalikod si Jake sa pinsan at agad na sumakay sa driver's seat. He pulled it out of the parking at pinaharurot ito palabas ng malawak na lupain ng mga kastelo. Nakahinga ng maluwag si Ella na makababa siya ng kotse. At last, nakauwi na sila.
She wanted to jump and shout in relief, pero ang nagawa lang niya ay ngumiti. Jake got out of the car and stared at her. She's so beautiful. At may gusto rin ditong pinsan niya. Damn, mura niya sa isip. I'm glad she's okay now. She recovers fast, emotionally. Nilingon niya si Ella. Jake was not aware na napangiti siya sa paglingon nito sa kanya. Ang alam lang niya, tuwang-tuwa siya kapag sa kanya lang ito nakatingin. I think pareho tayong mas komportable sa bahay na to, sabi sa kanya ng asawa. Jake nodded. Isinara na niya ang pinto ng kotse. Siguro dapat ko talagang pasalamatan si Eric sa pag-aalok ng bahay na ito sa akin. Napalingon sila nang may humintong kotse sa tapat ng bahay nila. Bumaba sila ng kotse. Dahil nakalak ang gate at bubuksan muna nila iyon para maipasok ang kotse sa garahe. May lalaking bumaba mula sa kotse. Si Marky. Naningkit ang mga mata ni Jake. Napangiti naman si Ella sa kababata na nakaitim ng long sleeve polo at slacks. Wow, Marky! Bati niya dito. Executive talaga ang peg natin ha? Napapailing na natawa lang ang binata. God, hindi talaga ako makapaniwala kanina. Malayo pa lang ang kotse ko. Parang ikaw yung nakita ko. So I stopped to check at ikaw nga. Yayakap sana ito kay Ella pero humarang na agad si Jake. Ano ginagawa mo dito? I lived around here. Casual lang nasagot ni Marky. Ella, binalingan nitong muli ang kababata. I never thought na magkakabalikan pa kayo. I never thought na e-epal ka pa lang hanggang dito. Jake murmured na hindi naman pinansin o napansin ng dalawa. Well, nagkibit balikat si Ella. She gave Jake a warning look na umayos ito sa harap ng kaibigan niya. Alam mo naman na mahal ko siya, right? So there. Jake threw Marky a smug look. Narinig mo na ha? She loves me. You fool. Scram. Motherfucker. Natawa lang si Marky. He'd better make sure that he treats you right this time. Or I convince you to get an annulment. Natawa lang si Ella, taking Marky's words as a joke. Fuck you. Malumani na sagot ni Jake kaya pinanlakihan ng mga mata ng asawa. Ngumisi lang si Marky. See you around. I'm just 3 blocks away from here. Shit, naisip niya. Dapat yata niyang sakalin si Eric at ibinenta sa kanilang bahay na to. Nakasakay na ng kotse nito si Marky at nakaandar na iyon palayo sa kanila. Ano bang trabaho nun? Nilingon ni Jake ang asawa. Operations manager siya. In a shoe company? He murmured. For sure mainitin ang ulo niyan. Natawa lang si Ella. Si Marky? Mas magagalitin ka pa nga kaysa sa kanya. I don't get angry for no reason. Operations manager on the other hand are most hot-headed bastards. I've met a lot of them. But not Marky. Nakangusong sabi ni Ella. Pasalamat ka na lang at ako yung napakasalan mo. Mabilis niyang hinagkan sa mga labi ang asawa bago nagtungo sa mas maliit na gate at sinusian iyon para makapasok ito at mabuksan mula sa loob ang gate para sa sasakyan. I'm hungry. Napaupo si Ella sa gilid ng kama pagkababa ng dalambag sa sahig. Jake crossed his arms and gave her a stare. Itsu, chicken wings? Nakangiting suhestyon niya. Tumabi sa kanya si Jake ng upo, then pabagsak itong humiga sa kama. You'll cook? Ella rolled her eyes. Alam mo na poor cook ako, diba? Agad na napabangon ang lalaki. What the? So ako ang ina-expect kong magluto ngayon. You're a natural. Yumakap siya sa braso nito. She batted her eyelashes. Jake rolled his eyes. Oh please, he groaned. Hindi ka na teenager, Ella. Don't try to look cute. Hindi ako cute? Nakangusong tanong niya. Nakapatong ang baba sa balikat nito. Hindi mapigilan ni Jake ang mapangisi at bumungis-ngis. He shook his head. What kind of question is that? Gutom na ako. Please, chicken wings? Your handsome husband is tired. Hinila niya patayo si Ella. But I can still drive us to the nearest resto. At umalis na sila para kumain sa labas. In the middle of their early supper, nagkatitigan ang dalawa. I think we should hire a maid, Jake said. Masyado na magiging magastos ang asawa ko. Ella giggled. I think I should take some cooking classes. He shook his head. No, we'll just hire a maid. Okay, papaturo na lang ako magluto sa maid. He stared into her eyes intently. Seriously, Ella, didn't your mom teach you anything about cooking? Matamlay na pangiti lang si Ella. Kapag naalala niya ang ina, nakakaramdam pa rin siya ng sakit sa dibdib.
She cooked for us all the time. She didn't see the need to teach me how to cook kasi nandun naman siya para ipagluto kami. Jake nodded. How about she stays with us for a while? Sa kanya ka na magpaturo magluto. Napatanga siya sa asawa. Jake, pinaglalaroan mo na lang ng tinidor niya ng pagkain sa kanyang plato. She's already dead. Napayuko ang asawa. Oh, I'm sorry. I didn't know. So that explains why you stay with Stella. Hindi nito alam. Naikwento niya na ito sa kanya na ulila siya. Paano nakalimutan iyon ni Jake? Pinilit ni Ella na baliwalain iyon at ngumiti dito. That reminds me, maybe I should visit her one of these days. Jake narrowed his eyes. Parang hindi niya gusto ang naiisip ni Ella. Stella? Napailing si Ella. No, my mom. He smiled then. Of course, dear wife.